Bitawan mo ako. Batangye. Gusto ka o talaga yang Wildzeit-Montag? Sana pagdating sa kama. Ganyan ka pa rin kalakas. Ha ha ha. Bigay mo dito. Inumin mo ito, Batangye, siguradong masarap ang pakiramdam mo. Sobrang exciting BA, Batangye. Ha ha ha. Bilis, huwag mong hayaang makatakas yun. Bilis, ihatid mo ako pa uwi, bilis. Ganito na ba ngayon ang mga scam? Putangin ng driver, ibaba mo ang tao. Ikaw. Asawa ko, sa wakas nakasal din tayo. Kasal tayo? Hindi ka karapat-dapat. 300K ang entrance fee, kulang ng piso ngayon. Wala kang karapatang pakasalan ako, driver ka lang. Si Aoying, 600,000 ang dowry. Lahat na yan ang ipon ko. Sa title deed, pangalan mo lang ang nakalagay. Anong entrance fee pa ang hinihingi mo? Oo nga, manugang. Para sa 300K na yan, si Xiaofeng. Utang na, wala na talaga kaming pera. Xiaoying, pakiusap ng nanay mo, pasok ka muna ngayon. Bukas kukunin ko ang pensyon ko, sa'yo lahat. Ma, paano ka mabubuhay kung wala kang pensyon? Walang kwenta, wala kang pera, bakit ka nagpakasal? Ganyan ka talaga, dapat lang mag-isa ka habang buhay. Lin Feng, sasabihin ko sa'yo, yung pensyon ng nanay mo, ipambili mo na lang ng kabaong. Seeing. Sige, bibigyan ko kayo ng konting oras. Para makapag-ipon ng 300K, pero may kondisyon ka. Anong kondisyon? Luluhod ka sa harap ko bilang footstool. Huwag kang magmalabis. IOMO, tangga ka. Ngayon, pera o. Footstool ka, pumili ka. Gusto Montag? Ako na lang ang footstool. Ma, Matandang walang kwenta. ang kasal na ito. Hindi ko itutuloy. Ang pakikipagkasal sa'yo, asagment lang ni Liu. Naku, malas, nakita pia kita. Tangga ka pa rin. After all these years. Ganyan ka pia rin. Buti na lang hindi kita pinatulan noon. Kung hindi, sisirain mo pa ako. Ah, naalala ko, siya ba yung dati mo? Reserbang walang kwenta? Noon pa, dahil lang sa walang pangpakasal, pinagtawanan mo pa. Ha ha ha. Liu She, dati ka ulang ziyang niloloko. Akala mo talaga seryoso siya. Ganyang klaseng tao. Hindi man lang katumbas ng isang buhok mo. Paano ko siya magugustuhan? Dahil na rin kay Yingying. Ito, bigay ko na sa'yo ang pera. Kunin mo, umalis ka na. Huwag mong abalahin ang gala ko. Iwan mo sa akin ang babaeng to. Ayaw ko sanang makialam ngayon. Ano ba yan? Ngayon din, dadahin ko ang babae ko. Sino sa inyo ang makakapigil sa akin? Gago ka. Ayaw mong tanggapin ang kabaitan ko? Gusto mong mamatay? Huwag kang gagalaw kung mahina ang bato mo. Hindi pa nga ako kumikilos, bagsak ka na. Lin Feng, basura ka. Hinampas Montag si Liu She? Ang pamilya Liu ay pinakamayaman sa Jiangcheng. Ganyang klaseng tao ka lang. Naniniwala ka bang isang tawag lang ni Liu Xiao, mawawalan ka ng pamilya? Lumuhod ka na at humingi ng tawad. Tawad. Kayo. Karapat dapat ba kayo? Putang ina Montag, hintayin Montag ako. Gago, puro kasamaan ang ginagawa mo. Ang init. Hay, maganda, nagmamaneho ako. Kaunti na lang puntos ko sa lisensya, hay. Gago, anong ginawa mo kagabi? Ha, kagabi, ako ang nagligtas sa'yo. At pagdating mo rito, agad-agad kang naghubad. Maganda, serbisyong driver lang ako, hindi nagbebenta ng aliw. Ano ba iniisip mo? Gusto kitang pakasalan ng peke. May 1 milyon sa card, bukas na tayo magpakasal. Hindi pa ako pumapayag. Ayaw mo. Ah. Kung ayaw mo, ibigay mo sa akin ang gamit mo. Huwag, sige, payag ako, ngayon na tayo magpakasal. Ngayon na tayo magpakasal. Mas maganda yan. Samahan mo ako mamaya sa isang piging. Para mapigilan ang isang nakakainis na manliligaw. Naku, pare, mukhang malas ka. Malaking dibdib. Hindi malaki. Huy, bata ka pa.
Pero may malas na mangyayari sa'yo. Sino ang sinasapian mo? Tignan ko ang mukha mo. Talaga? Hoy hoy, huwag kang alis. Ito, ay sesen ko sa'yo ang 8,800. Hayaan mong tignan ko ng maigi. Loko-loko ka, huwag mo akong buluhin. Tatawag ako ng pulis. Bata, may 7 bituin ka. Ayon sa tadhana, kailangan mong sumali sa aming samahan. Kung hindi, mamamatay ka ng masama. Sa mga susunod na araw, kapag may problema ka, pwede kang lumapit sa akin anumang oras. Master, Ipaalam sa lahat, ang tagapagmana ng aming samahan ay lumitaw na. Hui Linfeng, bakit ka nandito? Ang handaan na ito ay para sa mga mahalagang tao sa Maynila. Ikaw na isang hamak na trabahador. Ano ang karapatan mong tumayo dito? Umalis ka na, huwag mong dudumihan ang aming paningin. Si Linfeng ngayon ay aking nobyo. Sinasabi mo bang wala siyang karapatang narito? Nobyo. Binibining iniwan mo si Ginoong Liu. Ang gandang binata, pero gusto mo ang mahirap na asong ito. Kadiri ka talaga. Tumahimik ka. Linfeng, gagong ito, hinampas mo ako. Ano ngayon kung hinampas kita? Nakakadiri ang bibig mo. At saka, ano ba ang relasyon mo sa Liu na yan? Sakto lang. Puta at aso habang buhay magkasama. Ikaf, lalabanan kita. Huwag kang magmalabis. Ang ginawa mong paglalagay ng gamot kahapon, babayaran mo rin yan. Mabuti, kayong dalawa, nagtutulungan para apihin ako. Balahibo, patayin mo siya. Ano ang nangyayari? Ginoo, inaapi nila ako. Liu Yun A. Nag-isip ka na, lumapit ka sa akin. Wala ka bang salamin o wala ka bang ihi? Tignan mo ang sarili mo, anong klase kang tao? At saka, siya ngayon ay aking nobyo, lumayo ka sa akin. Ikaw lang ang asong ito na kasama ko sa palabas. Dinadala mo siya para galitin ako? Nandyan ang asong yon. At ako ang kanyang nobyo. Kagabi, natulog na kami. Ngayon, babayaan mo ang lahat, suntukin siya. Puta, basta-basta na lang makipagtalik sa lalaki? Kung ganyan ka kabastos, kung ganyan. Ayusin kita ng maayos. Layas. Bitawan mo siya. Nanay. Zeno 2? Nanay mo basurero dito. Anak mong walang kwenta, pamilya mong basura. Oy matanda, inaatake ka na ng hika, Linfeng. Bumaba ka agad at humingi ng tawad sa akin at kay Liu. Kung hindi ka hihingi ng tawad, buhay nitong matanda. Ay mababala. Sige, huwag mo galawin nanay ko, gagawin ko lahat. Zandali. Ganun lang, luluhod at hihingi ng tawad. Ang dali para sa kanya. Liubo, huwag kang masyadong malupit. Hindi ka ba natatakot na magsasakripisyo ang pamilya para sa'yo? Magsasakripisyo. Dapat ba ang pamilya Mamaya na kita ayusin. Kanina tinakot mo aso namin. Dapat kang humingi ng tawad sa kanya. Ganito na lang, mula ngayon. Siya na ang tatay mong aso. Astig talaga si Liu, Linfeng. Maging mabuting anak ng aso para sa amin. Baka bigyan ka pa namin ng pagkakataon. IOMO? Bakit ayaf Montag? Pagsisisihan Montag, 2. Mga mahirap at hamak na basura tulad ninyo. Isinilang para paglaruan ko. Bibilang ako hanggang 3, kung wala kang gagawin. Mawawala na ang matandang yon. Gagapang ako. Tigil. Sino ang may lakas ng loob saktan ang miyembro ng Longmen? Nanay. Ay, teka. Okay lang. Kilala ba kita? Ako ang maliit mong kapatid. Huwag kang mag-alala dito. Balang mang-api es ayo. Lan na manggagamot, nagkakamali ang asawa ko. Huwag mo sanang pagalitan. Kung ako ang napi, okay lang. Pero kung ang maliit kong kapatid ang inapi, hindi ka o patatavarin. Sa loob ng 1-0 minuto, mawawala na ang pamilya Liu.
Dr. Lan, huwag. Maliit akong tao, bulag ang aking mga mata. Hindi ko nakilala ang dakila mong katauhan. Pakiusap, patawarin mo ang aming pamilya Liu. Tanungin mo muna ang aking munting kapatid kung papayag siya. Ginong Lin. Huwag mo akong galawin, tanungin mo muna ang aking asawa kung papayag siya. Binibining Ye, nagkamali ako. Ako'y isang hama. Pakiusap, patawarin mo ako. Huwag mo sa akin sabihin, tanungin mo ang aking nobyo kung papayag siya. Huwag kang lalapit, huwag mo na akong makita pa, umalis ka na. Kanina niya sinabing ikaw si Dr. Lan. Kaya mo bang gamutin ng maayos ang kalagayan ng aking ina? Kung gagaling siya, dapat mong ako'y pasalamatan ng husto. Nanay, okay ka lang? Maraming salamat, alagaan mo ang matanda. Zumama ka sa akin. Saan tayo pupunta? Bakit? Natatakot ka bang kakainin kita? Sandali lang. Si Lin Feng ngayon ay aking nobyo. Gusto mo siyang kunin. Tinanong mo ba kung papayag ako? Naku, nagseselos ang munting asawa ng kapatid ko. Ano ba ang sinasabi mo? Paumanhin. Ang lalaking ito, ipapahiram mo muna sa akin ng sandali. Hala! Ano itong lugar na ito? Hindi kaya niya ako patayin para kunin ang bato ko. Pasok ka na. Pwede bang hindi na? Wala kong choice. Kapatid, maganda ba ako? Gusto mo bang kunin ang bato ko o matulog sa tabi ng bato ko? May pinagkaiba ba? Hindi sa pinagkaiba, may asawa na ako. Ang ganitong bagay ay dapat pareho ang gusto, kahit na ikaw ang nagligtas sa akin. Hindi mo ako pwedeng pilitin na magpakasal sa'yo. Ano ba ang iniisip mo? Halika't masahehan mo ako. Hindi ba't hindi ito tama? Baka naman virgin ka pa? Sino ang minamaliit mo? Sige nga, ha? Malakas ang kamay ko, huwag kang iyak. Sige na. Pangalawang ete, medyo gusto ko itong batang ito. At least maganda ang ugali niya. Kung hindi niya malalampasan ang iyong kagandahan. Hindi ako mag-atubiling alisin siya. Hindi nagkakamali ang ating guro sa pagpili ng tao. Kaya't nakapasa siya sa pagsubok, sa loob ng 3 araw ay magkakaroon ng pagpupulong ng mga bayani. At ipapahayag ng opisyal na si Lin Feng ang magiging tagapagmana ng Dragon Gate. Ang Dragon Gate, oras na para lumabas sa mundo. Kuya! Yung pamilya namin na Liu ay ginutom at pinabagsak ng lalaking iyon. Nawalan kami ng lahat ng ari-arian. Pakiusap, kuya, ipagtanggol niyo po ako. Si Liu Bo, kuya. Tingnan mo yung itsura mong walang kwenta. Si Lan Wanqing, hindi ko pa siya magagalaw sa ngayon. Pero yang si Lin Feng na walang silbi, hinamak ka sa harap ng publiko. Kung hindi ko siya lulupigin, akala mo wala nang may kayang tao sa mga mayayaman ng Jiangcheng. Lin Feng, ula ka ba? Hindi mo ba nakita ang kotse ko? Boss, muntik mo na akong mabangga kanina. Ikaw pa ang nauna magreklamo. Mabangga ka? Isang hamak na trabahador ka lang. Kahit na talagang mabangga kita, anong magagawa mo? Boss Lu, trabahador ako, pero hindi ako alila mo. Huwag mo kaming minamaliit. Trabahador? Nakakahiyang ang sabihin na trabahador ka. Isang hamak ka lang, laging narereklamo ng kliyente, at palaging absent. Walang kumpanyang kukuha sa isang walang kwentang tulad mo. Umalis ka na. Tinanggal na kita ngayon. Tanggalin? CJ, pero bayaran mo muna ang sahod ko. Pati na ang aking deposito na 10,000. Tol, subukan mo magtanong-tanong sa labas. Maaming mga malalaking tao ang mga kapatid ko sa labas. Manghihingi ka pa ng pera sa akin? Isang salita lang mula sa akin. Puputulin nila ang mga binti mo. Baka mawala pa ang buhay mo. Mukhang gusto mong nasampal. Tigilan niyo. Boss Lu, sinadya mong hindi magbayad ng sahod ng empleyado. Ngayon, naglakas ka pa ng loob na mabangga ng tao. Gusto mo bang makulong? Saan galing ang gandang ito? Halika, pagbigyan kita ng pagmamahal. Mag-ingat ka sa pagsasalita o magdudusa ka sa mga kahihinatnan. Astig pala ang dalagita. Gusto kong lupigin ang mga tulad mo. Ang mga diyosa ng yelong tulad mo. Ganda, 10,000. Samahan mo ako magdamag. Ha? Bastos. Hoy, sa loob ng 3 minuto, paubusin ang kumpanya ni Luyang. Gusto mong paubusin ang kumpanya ko? Una kitang aayusin. Hoy, Boss Lu, naubos na ang kumpanya. Ha? Naubos na ang kumpanya ko? Dumating na ang bangko. May mga tao mula sa bangko na naniningil ng utang. Paano nangyari yon? Sino ka talaga? Ang presidente ng group na si Liu yun. Yi Lu Yun. Hoy, Boss Yi. Boss Yi, Molly AKO. Lahat ng pamilya Feng. Ang pamilya Feng ang nag-utos sa akin na gawin ito. Bala, ikang choice.
Wala na akong ibang pagpipilian, boss Ye. Bayaran mo na agad ang sahod niya. Sige, bayaran ka una agad. Ay, scan kita. Okay, naipadala na. Umalis ka na. Sige, alis na ako. Ngayon, ikaw ay tao ko na. Walang sinuman ang pwedeng mang-api sa iyo. Hoy, Yi Liu yun. Nagpakasal ka ng basta-basta. Dalhin mo agad dito ang gagong ito. Ma, Gago ka. Ang malaking bagay na tulad ng kasal ay ginawa mong laruan. Nagpakasal ka sa gagong ito. Nakakahiya ka sa pamilya, Yi. ma, kinasal na kami. Mas gugustuhin ko pang pakasalan siya. Kaysa ipakasal mo ako sa kung sino-sino. Ikaf. Huwag kayong mag-alala, sisikapin kong mabuti. At gagalingan ko sa pag-aalaga kay Yun habang buhay. Ano, kabia? Ikaf? Karapat dapat ka bang tawagin akong ma? Sino ang nanay mo? Ma, bakit ka nagagalit sa basura? Lin Feng. Ang mga katulad mo, dapat lang na manirahan sa pinakamababang antas ng lipunan. Gustong makipagrelasyon sa pamilya, Ye? Karapat dapat kabia? Hindi kabia-bia magibalay kay Yun? Yiliuyu. Eh, naging tayo ko. Nagsisimula ka ng magtanggol sa asawa mo, ah. Pagkatapos ng 3 araw, ang Longmen ay mag-anyaya sa Jiangcheng. Lahat ng mga first class na pamilya para sa isang grand gathering. Ma, para sa imbitasyon. Ipinakasal ka na sa anak ng first class na pamilya na si Feng. May balita na ang misteryosong tagapagmana ng Longmen ay darating din kung makakapag-connect sa kanya. Hindi ba't magiging successful ka na? Ma, ayaw kong pakasalan si Feng Tai. Hindi ikaw ang magdedesisyon dito. Basura, sapat na itong pera para pang drive mo habang buhay. Maghiwalay na kayo ni Liu Yun. Ako ay taong seryoso. Bakit ang aking Anong silbi ng pagsisikap mo? Feng Xiao, palisin ko na tong walang kwentang tao. Liu Yun, halika rito. Dali, pumunta ka sa tabi ni Feng Shep. Ang pag-asawa sa isang tulad niya. Sa isang promising na kabataang may magandang kinabukasan. Ang talagang bagay sa'yo. Ma, hindi ako sang-ayon. Kung sino ang napangasawa, yun ang dapat sundin. Dahil napangasawa ko na si Lin Feng sa buong buhay ko. Siya na lang ang kikilalanin ko. MS. Ye, nalin lang ka in gibatang tu, no? Sige, ipapakita ko sa'yo kung ano ang tunay na kapangyarihan. Hoy, kayo. Nakita niyo? Yan ang kapangyarihan. Ay ang kaya siyang durugin. Parang langgam lang. Ito ang imbitasyon sa elite gathering. Kapag meron nito, ang pamilya ninyong Ye ay makakasali na sa mataas na lipunan. Ano ang susunod na gagawin? Hindi ko na kailangang ituro, di ba? Walang hiya kang babae. Makipaghiwalay ka na sa walang kwentang to. Ayaw ko. Ikaw na lang ang magpakasal kung gusto mo. Palayazin nuo tong walang kwentang to. Gago. Ikaf? May kapatan ka ba makipag-agawan sa akin? Si Feng Tai, ang babae. Tingnan mo muna kung sino ka. Dadalhin ko na si Liu Yun ngayon. Wala kayong reklamo, di ba? Vala. Sanang galang. Bitawan niyo. Bitawan. Huwag galawin. Pakawalan mo siya. Gusto nilang naman ng imbitasyon, di ba? Kaya ko ring magkaroon yan. Sa mga susunod na araw, kung may anumang problema kang maranasan, pwede kang lumapit sa akin anumang oras. Hoy, to. May konting problema. Kailangan ng imbitasyon sa elite gathering. Anong problema? Hayaan mo na si Ling ang bahala. Huwag niyo akong istorbohin. Natutulog ako. Gago. Nabalif ka na ba? Hoy, kayong dalawa, sino ang galit? Zampalin niyo yan. Dragon Kingdom War God. Linke, narito. Supreme War God? Isang napakalaking tao. Bakit pupunta sa aming pamilyang Ye? Pasensya na po, War Godling, hindi ko po alam ang pagdating niyo. Mga walang hiya. Pang-api sa amin ng Diyos Sek. Gusto niyo bang mamatay? Ano? Paano siya naging miyembro ng Dragon Sect? Paano pwedeng mangyari yun? Wagatling, baka nakakamali po kayo. Ang ganitong walang kwentang tao. Paano maging miyembro ng Dragon Sect? Sigurado po ba kayo? Gago. Patay na yan kung susuntukin pa. Lumuhod. Sampalan mo ang sarili mo hanggang sabihin kong tumigil ka. Lumuhod. Pasensya na, nagkamali kami. Ito ang iyong imbitasyon. Huwag mong abalahin ang matandang master sa lahat ng bagay. Master.
Talagang pinapunta ka ng matandang yon? Ano ba talaga ang trabaho niyo? Pagkatapos ng 3 araw sa pulong ng mga bayani, malalaman mo ang lahat. Itong basura sa ilalim. Paano niya nakuha ang imbitasyon? Kung alam ka ulang. Hindi, peke ang imbitasyon. Kulang ang tatak ng Dragon Gate. Sabi ko na nga ba, imposibleng may tunay na imbitasyon itong basura. May tunay na imbitasyon. Naglakas loob kang makipagsabwatan sa mga hamak, magpanggap bilang wargod, at gumawa ng peking imbitasyon. Huwag mo na akong makita ulit. Gagawin kong masakit ang buhay niya. Talagang naglakas loob kang pumunta. Nakaupo ka pa rin sa pwesto ng tagapagmana ng Dragon Gate. Dito lang ako nakaupo. Aray. Huwag kang matigas ang ulo hanggang sa huli, basura. Hindi mo ba iniisip? Ikaf ong yang master ing Dragon Gate? Emgata. Dalhin siya sa patrol team para pausahan. Ikulong ng ilang dekada. Linfeng, pagpasok mo. Papagalitan kita ng husto. Gagawin kong masakit ang buhay mo. Hindi ka makakatakas. Dalhin. Tigil! Feng, kahit may kasalanan si Lin Feng, hindi naman dapat siya mamatay. Kung papatawarin mo siya ngayon, ano mang hiling mo, sabihin mo lang. O yun, huwag mo siyang pansinin. Tunay ang imbitasyon ko. Maaaring patunayan ng mga tao ng Dragon Gate. You. Hanggang gayon, nandaya ka piarin. Mag-apologis ka na kay Feng habang may oras pa. Hindi ito dapat. Mahirap ang buhay sa bilangguan. May sakit ba kayo? Ang daming tao, hindi nyo matanong. Matigas ang ulo. Hindi na kailangang hintayin ang patrol. Ngayon na ang parusa. Dumating na ang pinuno ng Dragon Gate. Gago. Naglakas loob kang apihin ang tagapagmana ng Dragon Gate. Ano ito? Gustong mamatay. Tulong, hindi na ako makahinga. Pinuno, patawarin niyo po ako. Hindi makahinga? Tanungin mo ang aking minamahal na estudyante. Kung papayag siya. Feng, hindi. Feng Lot. Nakikiusap ako. Patawarin niyo po ako. Ituring niyo na lang akong hangin. Pakiusap. Huwag mo akong hawakan. Sa seremonya ng pagpapalit ngayon, ayaw kong makakita ng dugo. Huwag mo na akong makita muli. Opo. Hindi ko inakalang may ganito siyang malaking background. Junior, dumating na ang tamang oras. Umakyat ka na at tanggapin ang pamana ng master. Hala, Lin Feng. Junior. Kumusta ka, Lin Feng? Junior, nagising ka na rin sa wakas. Anong nangyari? Kasalanan ko, nagpadalos-dalos ako noong 3 taon na ang nakalilipas. Ang aking paboritong estudyante na si Luhaw, dahil sa pagnanakaw ng sikretong aklat ng Ghost Gate, ay pinalayas ko sa aming grupo. Mula noon, nagtayo siya ng sarili niyang grupong tinatawag na Ghost Eater. Lagi niya kaming kinakalaban. Kanina sa seremonya ng pagpapalit, nagpadala si Luhaw ng mga tauhan para atakehin tayo. Hindi namin agad napansin. Okay na ba ako ngayon? Buti na lang, agad na ibinigay ng master ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa'yo. Maliban sa pagiging mahina ng katawan mo ngayon, wala namang malubhang problema. Maaaring ito ay isang blessing in disguise. Feng, kailangan mo pa ng ilang panahon. Palubos na masipsip ang aking kapangyarihan at mahika. Ngunit sa panahong ito, baka, patuloy ka pa ring guluhin ni Luhaw. Napag-usapan na namin ng master. Ipapakalat namin sa publiko na nasira na ang iyong core. At tuluyan ka ng pinabayaan ng grupo. Okay lang. Ayoko rin namang magpapansin. Mabuti naman, Junior. Kailangan mo kaming tulungan sa isang maliit na pagtatanghal. CJ. Drama lang naman, bakit ang seryoso mo? Okay ka lang ba? Okay lang. Mabuti naman. Narinig kong pagkatapos mong masugatan, ay pinabayaan ka na ng Ghost Gate. Huwag mong isipin ng masyado. Maging personal driver mo na lang ako. Ano pa? Nag-iisip ka ng masyado. Naisip ko lang na kung nandito ka, hindi na ako pipilitin ng pamilya ko na magpakita sa mga blind date. Tara na. Lin Feng, hindi mo inaasahan, di ba? Mabilis dumating ang karma. Walang kwenta ka talaga. Isang araw lang na tagapagmana ng Ghost Gate. Agad-agad ka nang bumabalik sa dati mong anyo. Nasaan si Luyon? Saan niyo siya dinala? Gago ka.
Mas mabuting unahin mong alagaan ang sarili mo. Hala, si Ginoong Liu, ang lambot ng mga suntok mo. Hindi pa kumakain. Pinapagalitan kita sa katigasan ng ulo mo. Walang kwenta. Lahat ng lakas mo napunta sa babae. Ito ang inihanda ko para sa'yo. Malapit ka ng sumubo. Live na pagpapalo sa puwet. Grabe ang laro ninyo. Masyado ba akong mabait sa inyo noon? Lu Yang. Huwag na magpatumpik-tumpik. Sige boss. Kakatali ko lang sa babae. Liu yun, pakawalan niyo siya. Lin Feng. Kung nakatali na ang magandang ito, Lin Feng. Dilat ang mga mata mong aso at panoorin mo kung paano ko siya laruin. Babalaan kita, huwag mo siyang galawin. Huwag kang lalapit. Sabay kayong dalawa, ipitin siya sa upuan. Pagkatapos kong laruin, kayo naman ang susunod. Zige Feng She. Lin Feng, tanga ka, bumalik ka. Tanga, huwag mo siyang galawin. Tanga, Tulungan mo ako. Hindi ba't pinatalsik na? Tu? Bakit? ngayon, babayaran mo ang lahat. Anong balik mo? Una, sisirain ko ang tatlong paa mo. Hindi mo magagawa. Aray. Hoy Lolo, bakit ka bumalik? Bumalik ka agad sa hap ko. Tara na. Lolo, Lumuhod ka. Naglakbay lang ako para sa negosyo. Tapos nagpakasal ka ng walang paalam sa walang kwentang to? Lolo, hindi siya walang kwenta. Si Lin Feng ang napili bilang tagapagmana ng Ghost Gate. Ibig sabihin, tama ang desisyon ko. Zeus, yang tagapagmana ni Yang Yan. Isang araw lang tinagal bago siya tinanggal. Anong silbi niya sa pamilya yi? Pero ma, Tama na. Huwag ka nang magdahilan, Liu Yun. Kung gusto mo pang manatili sa pamilya putulin mo ang relasyon mo sa batang to. hindi pwede. Hindi ako magiging kasangkapan para sa arranged marriage. Ay ito pala ang gusto mo. Mukhang kailangan ng disiplina. Hindi mo ba alam kung paano isulat ang salitang regla? Matigas pa rin ang bibig mo. Batang lalaki, huwag kang makialam. Gusto mo bang mamatay? Lolo, kalmahan mo lang. Ngayon ay panahon ng batas, malaya ang pag-aasawa. Hindi maganda ito para kay Liu yun. Zinokapi May karapatan ka ba magsermon sa akin? Wala akong ganoong intensyon at hindi ko rin pakikialaman ang mga bagay ng pamilya. Kahit hindi ko minana ang Ghost Gate. Pero nananatili ang samahan namin ng aking mga guro, lalo na sa aking tatlong ate. Sobrang alaga nila sa akin. Pa, huwag kang magmalaki dito. Pwede kayong hindi maghiwalay, pero kailangan mong tanggapin ang isang kondisyon ko. Anong kondisyon? Ang Tianyang Group ay may utang sa pamilya at 30 milyong piso. Kung mababawi nyo lang ito, payag ako na magkasama pa rin kayo. Sige Lolo, usapan na to. Kung hindi nyo mababawi, kayong dalawa ay susunod sa akin. Anong nangyari? Ang tapang mo. Alam mo ba? Si General Manager Liu ng Tianyang Group ay may malaking impluwensya sa King's Hao. 5 taon ko nang hindi mabawi ang utang na to. Okay lang, nandito ako. Nandito ka. Mas mabuti pa kung hindi ka makakasagabal. Kung hindi mababawi ang utang na to, magiging tau-tauhan na lang kayo ng pamilya Itong mga nakaraang araw, pinarinig akong isang ate. Direktor siya sa Tianyang Group at nangako siyang tutulong. Ngayon, may kumpiyansa na ako. Okay, maganda yan. Sige, samahan kita. Okay lang, hintayin mo na lang dito ang magandang balita. Babalik agad ako. CJ. Hoy, kapatid. Eh, Anong kailangan mo? ang asawa ko ay pupunta sa Tianyang Group para singilin, nag-aalala ako para sa kanya. Ang Tianyang Group, yung kumpanya ni Liu Gang. Hintayin mo ako ng 1 minuto. Pupunta ako mismo. CJ. Maupo ka muna dito. Malapit na dumating si General Manager Liu. Sige, salamat. Halika. Tikman mo ang sana to, especially ito ni General Manager Liu. Para sa mga bisitang EIE. Salamat. Walang anuman, sandali lang po. Ms. Yi, Boss Liu, ako ngayon. Ay espesyal na pumunta para sa usapin ng bayad. huwag magmadali sa usapang ito. Mas mabuting tayo muna ang mag-usap. Tungkol sa dapat gawin ng lalaki at babae. Hoy, Boss Liu. Aray, Boss Liu, kung ganyan ka pa, tatawag ako ng tao.
Itang ina, matapang pala ang dalagita. Sasabihin ko sa iyo, ang lugar na ito ay sakop ko. Humiyaw ka ng malakas. Kapag mas malakas ang sigaw mo, lalo akong nasasabi. Ha ha ha. Ano ang ibinigay mo sa akin kanina? Siyempre, isang magandang bagay para sa iyo. Baby. Ngayon ay swerte ka talaga. Gusto kong makipaglaro sa iyo na mas nakakasabi. Huwag kang lalapit. Itang ina, sino itong batang walang hiya, nakikialam sa akin? Asawa niya. Isang basura na itinakwil ng Ghost Gate. Nangahas ka pang sumigaw sa harap ko. Halika, dilaan mo ang sapatos ko. Kung hindi, gagawin kitang tao na walang braso kita. Dilaan mo ang lola mo. Itang ina, gusto mong mamatay, nasaan ang mga guard? Halika, hulihin ninyo ang batang ito. Babasagin ko ang mga paa at kamay niya, tapos itatapon sa aso. Liugang, Lumaki ang bayag mo. nangahas kang apihin ang aking junior. Hindi ba't pinalayas na siya sa sect? Gago. Si Lin Feng ay palaging magiging aming pinakamamahal na junior. Kung gagalawin mo siya, papatayin kita. Gayon din, Gaving. Bangkarote ang Tianyang Group. Pagkalipas ng 5 minuto, mawawala ang buong Tianyang Group. Boss Su. Kuya Feng, bulag ako, kayo po. Patawarin ninyo ako. Bitawan. Ano ang mangyayari sa 30 milyon ng asawa ko? Sa loob ng card na ito ay may 300 milyon. Sobra na yung pera. Ito ay para sa inyo bilang interest. Ay. Mas maganda na ito. Lin Feng, Liu yun. ang init, namamatay na ako. Gago. Anong ginawa mo sa kanya? Ako Eng. Missy, kinain niya ang Chunfeng. Kapag nakipagtalik lang sa lalaki, may bubuhos ang apoy sa kanyang puso. Junior, ang pinakamahalaga ngayon ay tulungan ang asawa mo na ma-detoxify. Itong matandang manyak. Ako na ang bahala, Junior. Ang sweet ng dalawang ito. Junior, galingan mo, huwag mong ikahiya ang ating sect. Tara na. Ah, umalis ka. Umalis ka sa akin. Layas, bastos. Layas, Liu yun, pakinggan mo muna ako. tumahimik ka at lumayo ka. Ako. Anong paliwanag ang kailangan ko? Ipaliwanag mo sa akin kung saan ka pumunta kahapon. Liugang, Kahapon ba ay pumunta ka kay Liugang, tama ba? Kahapon, nilagyan ka ng gamot ni Liugang na gago. Buti na lang at dumating kami agad ni Senior at nailigtas ka. Isipin mo kung ganun nga ang nangyari. ay naku. Nasaktan natin si Liugang. Yung 30 milyon natin. Mukhang hindi na mababawi. 30 milyon. Tingnan mo. Lumayo ka. Diyan lang, ako na ang kukuha. Huwag kang lalapit. Ito. Paano ito nangyari? Magic, di ba? Kahapon, binigyan ko ng leksyon si Liugang. Dahil doon, na-inspire siya ng husto. At binigyan niya ako ng 300 milyon bilang kompensasyon. Totoo ba ito? Nananaginip ba ako? Ano ba yun? Bilisan mo at mo. Sabihin natin ang magandang balita kay Lolo. Alaynan. Lolo, nabawi na natin ang pera. May mukha ka pang bumalik. Pera tumula sa pagtulog mo, no? Anong kinain mo? Araw-araw kang nangangako ng kabastusan. Tumahimik ka. Wala kang karapatang magsalita dito. Liu yun. Hindi ko inakala na para lang makuha ang utang. Gagawin mo ang lahat. Wala po akong ginawa, Lolo. Tama na. Mula ngayon, ibigay mo na ang posisyon bilang presidente. Kay Liu Yu. Ibibigay sa kanya? Bakit? Huwag mong kalimutan, sa loob ng maraming taon. Kung hindi kami nag-ampon sa iyo, patay ka na. Anong karapatan mo para magyabang dito? Tama, ate. Paulit-ulit mong dinudungisan ang pangalan ng pamilya eh. Anong mukha mo para manatili bilang presidente? Ako ang nagtayo ng e-corporation. Ngayon, sa ilang salita mong paninirang puri.
Gusto mong agawin ito sa akin. Panaginip. Zumazago PA? Lumakas ang loob mo ah. Naniniwala ka ba, pwede kong ipasara ang lahat ng operasyon ng kumpanya? Kung kailangan, magsasabog tayo. Tama na, Liu Yun. Pamilya pa rin tayo, huwag nating gawing masyadong masahol. Lolo, halatang nagtatangi ka. Sigish, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Bukas, ang presidente ng Chanyuan Group ay dadating sa Qingshao para mag-inspeksyon ng proyekto. Ikaw as si Liu Yu, sino ang unang makakuha ng pondo mula sa kanya? Siya ang magiging bagong presidente. Sige, Lolo. Nai-record ko na ang sinabi mo. Huwag kang bawi sa salita mo. Kung hindi, magsasabog tayo. Alis na tayo. Bastos na bata, nagbabanta pa. Lolo, Hahaha. bakit mo bigla, tuginawa? Paano kung talagang manalo, yang malandi na yon? Anong gagawin ko? Hahaha. Apo ko, huwag kang mag-alala. Ang presidente ng Chanyuan Group na si Kiyu, matagal ko nang kilala yon. Naayos ko na sa kanya. Tanging sa'yo lang siya mag-invest. Lolo talaga ang pinakamabait sa akin. Sige. Huwag kang mag-aksaya ng oras, talo ka na. Halika, mazahihin Montag ako. Kapag umalis ka na, baka mawa ako. At gawin kitong Yanitor SAE Corporation. Panaginip mo na lang yan. Itang ina mo, hintayin mo, may darating na hirap sa'yo. Ay, sorry sa paghihintay MSE. Pwede na tayong pumirma ngayon. Boske, ito ang kontreta. Liu Yu. Tumabi ka nga. Boske, ano ba ibig mong sabihin? Gusto kong pirmahan si MS Liu Yun. Umalis ka nga. Hindi ba't napag, usapan na to? Tumigil ka. Ao, palayasin mo siya. Yeliw yun. Huwag kang masyadong kampante, hindi to ang huli. MSE, sorry sa paghihintay. Umupo ka. Ah, okay lang, Boske. Ito ang kontratang ginawa ko, pakitingnan mo. Ano na problema, Boske? May mali ba sa kontrata? Masyado bang mababa ang interest? Ang ayaw ko lang dito. Nakalagay dito, minimum na 1 bilyon ang investment. Dadagdagan ko ang puhunan. Magkano ba ang gusto mo? Sa isang katulad mong biyaya, dapat. Kahit 10 bilyon man lang. Ano? 0 bilyon? Kamusta, maayos ba? Masyadong maayos, nakakapagtaka. Nako, humingi tulong ako sa ate mo. Wala naman. Siyempre, dahil magaling talaga ang boss natin. Ganito ang nangyari. Natatakot ako baka may kalokohan ng pamilya eh. Kailangan ko ulit ng tulong mo. Pag may problema, ate ang hinahanap. Pag wala, kayo-kayo lang ng syota mo. Ate, tulungan mo na ako ulit, libre kita mamaya. Sige nanga. Sabihin ka o kay kayo. Siguradong maayos ang lahat. CJ. Tara, selebrasyon natin to. Nga pala, pinapag-ayos ni Boske ang kontrata. Bukas na tayo pipirma, sana walang aberya. Huwag kang mag-alala, siguradong maayos. Liu Yu, ano na naman ang Montag? Boske, pag-isipan mo muna ang kontreta. Eddie mas at sitting ang gagawin natin. Haha. Anong pinalamon mo sa akin? Boske, mukhang. Hindi ka ba nakatulog kagabi? Wala kang pakialam. Ang bilis magbago ng mood ni Boske, parang pahina lang ng libro. Ah, Boske, ito po ang kontrata ayon sa hinihingi ninyo. Pinaghirapan naming ulitin, pakitingnan na lang po. Hindi na kailangan, lumabas ka na. Ikaw ang malas na dala mo, nakakasama ng loob. Boske, ano po ibig sabihin nito? Sumang-ayon na si Boske na pirmahan ang kontrata sa akin. Ikaw na babaeng walang hiya. Anong ginagawa mo rito? Pero maayos naman ang usapan namin kanina. Tiyak may binabalak kang masama. Walang kakayahan, sinisisi pa ang iba, nakakatawa ka. Guardia, palayasin siya. Hindi na kailangan aalis ako ng kusa. Anong nangyari? Hindi ba magandang araw para pumirma ng kontrata? Naghanda pa ako ng mga paborito mong pagkain. Ninakaw ni Liu ang kontrata ko. Wala na ang lahat, wala na akong gana kumain. Ninakaw? Hintayin mo ako sandali.
Hindi makatarungan. Gusto bang mamatay ni Keo? Noong hinanap ng mga kaaway ang pamilya Ke, ako ang nagligtas sa kanila. Hindi ko inakalang mga traidor pala sila. Bihira lang kaming magkakapatid na magkasama, puntahan natin sila. Para sa ating kapatid, humingi ng katarungan. Siege. Sino Yan? Bosu. Kayo, ang tapang Montag Hinamak mo ang miyembro ng aming samahan. Ling, ang Diyosa ng digmaan. Naku, hindi po. Bakit kayo nandito? Mukhang magiging interesante ito. Lan, ang Diyosa ng medisina. Anong araw ba to? Bakit nandito ang mga dakila? Chichilan Emoyen, sumang-ayon ka sa akin. Naibigay ang order sa Yiliu yun. Bakit ka nagbago ng isip? Bosu, wala akong magagawa. Kasalanan ni Yeliu ang babaeng magnanakaw. Pinainom niya ako ng lason. Nasa kamay niya ang buhay ko. Kaya napilitan akong ibigay sa kanya ang order. Totoo ba ang sinasabi mo? Walang duda. Kahit bigyan ninyo ako ng 100 pangtapang, hindi ko kayo matatakutan. Tulungan mo kaya siya. Nawala na ang lason mo. Salamat, Dr. Lan. Ngayong nawala na ang lason mo, ano ang dapat mong gawin? Hindi na kailangan sabihin pa, di ba? Oo, naiintindihan ka o. Naiintindihan ka o. Hindi ko inaasahan na bigla na lang lumapit si Q para magpapirma ng kontrata. Parang panaginip lang. Ito ang tinatawag na good things come to those who wait. Pupunta tayo kay Lolo. Makakatikim ka rin ng tagumpay. Alainan. AMM maganda, sa pakikipagtulungan sa Tianyuan Group. Ang pamilya Yi ay tiyak na mapapabilang sa mga kilalang pamilya sa Qingxiao. Maganda ang ginawa mo. Naku, lahat ay dahil sa magandang turo ni Lolo. Ha ha ha. Lolo, ang kontrata sa Tianyuan Group ay kasama ko pirmado. Ano ang nangyayari? Nagdala ng peking kontrata para magyabang. Hindi ka nahihiya. Ang daldal mo, kung totoo o hindi, tanungin mo na lang. Ano ang ibig mong sabihin? Si Bosky mismo ang pumirma sa akin. Paano magiging fake? Huy, hindi ko inaasahan na bisitahin mo kami, Ki. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Kuya Lin. Sabihin mo kay Lolo ang nangyari. Ang kontrata na hawak ni MS Yeliu yun. Ang tunay na kontrata. Kakapirma ko lang sa kanya. Pero, una kang pumirma sa akin. Tumahimik ka, puta ka. Hinahamon mo pa ako. Kung hindi mo ako pinilit gamit ang lason, hindi ako pipirma sa peking kontrata na yon. Buti na lang may reserba ako. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ang selyo sa kontrata mo ay expired na. Ano? Pinilit mo si Bosky gamit ang lason. Sa susunod na pakikipagtulungan, ayokong makita ang putang ito. Lolo Yi, kaya Montag ito, DIBA? Siege. Itataboy ko na ang suwail na ito sa pamilya Yi. Lolo, huwag. Butler, palayasin mo siya. Ayaw ko nang makita ka. Naku Liu Yun, mukhang. Ang negosyo ng Yi-Group ay mapapasa iyong mga kamay. At magiging matagumpay. Maganda ang ginawa mo. Lolo, sobrang pabor mo naman sa akin, pero... Si Lin Feng talaga ang tumutulong sa akin. Anong may tutulong ni Lin Feng? Sa totoo lang, nakatutok din ako sa tulong ng mga ate ko. Pero, hindi naman pwedeng ganito na lang palagi. 8. Xiao Feng, narinig ko pumunta na si Kiyoy sa bahay ng Yi. Tinulungan niya kayong ayusin ang problema. Salamat ate, abala pa kayo. Bakit ang lungkot-lungkot mo? Ay, May nang api-PABASIO? wala, iniisip ko lang, hindi naman pwedeng. Tuwing may problema, dito ako pupunta sa'yo. Parang wala akong silbi. Yan ang dahilan kung bakit ka pumunta dito, di ba? Hindi rin. Yung lakas na ibinigay sa akin ng master, minsan gumagana. Minsan hindi hanggang ngayon. Hindi ko pa rin ito kayang kontrolin. Tama ka. Di ko mga nakaraang araw. Nagtagumpay kami upang makakuha ng luhaw at ang ghost gate. Nakalimutan namin ang pagsasanay mo. Madali lang yan. Tingnan mo. Junior, pinaiksi ko na ang pagproseso mo. Sa lakas na ibinigay ng master.
Ngayon, ang martial arts at panggagamot ng Ghost Gate, pati na rin ang maraming kalaman. Magagamit mo na lahat yan. Salamat sa mga ate, tara treat ko kayo, halika ate. Tagay. Hoy ganda, shot tayo. Sinong may lakas ng loob na manapak sa akin? Ngayon, wala sa inyo ang makakatakas. Kahit na si Brother Bao ay daes upang makainis sa kanya, ito ay nakababagot upang mabuhay. Sige, sabay-sabay na kayong tatlo. Puta. Nataanta ang junior. Sumali batang lalaki. Kami ang mga lalaki ni Master Hu. Ang buong kalye na ito ay teritoryo ng Huji. Huwag tumakbo kung mayroon kang binhi. Sige, dito lang ako maghihintay, kahit sino pa ang tatawag mo. Brother Hugh, Brother Mao, hayaan siyang dumating. Isang bagay lang ang masasabi ko, papasukin ko silang nakatayo. At alis silang nakahiga. Ang smelly batang lalaki ay may binhi upang maghintay para sa Master Hu na dumating. Tingnan natin kung gaano kapakakapal ang mukha mo. Kumusta si Hu na kapatid na lalaki? Ako ngayon noong 888. Sino ang may lakas ng loob na gumulo sa aking teritoryo? Itong batang ito ang nanapak sa akin at sinabing isa kang malamyang pusa. Ang Tapong Montag Ngayon, kailangan mong bigyan ng paliwanag ang mga tropa ko. Hindi ako nagpapanggap na si Hu sa loob ng maraming taon. Sige, ano ang gusto mong gawin? Bibigyan kita ng 2 pagpipilian. Iwan mo ang mga kamay mong nanapak. O, bayaan mo ang aking mga tropa ng 1,000,000 para sa gamot. Siyempre, iwan mo rin ang maliit na babaeng ito para makapagpalamig ng init ng mga tropa. 3 magagandang dilag ang nandito. Sapat na para abalahin tayo buong gabi. Ang dami mong iniisip. Sabihin ko sa inyo, dapat nyo akong bayaran ngayon. 1,000,000 para sa pinsala sa aking isipan. Para walang mangyari kung hindi. Gagawin kitang patiwarik palabas. Putangina mo, naghahanap ka ng away. Ganyan lang ang kaya mo. Tingnan natin kung hanggang kailan ka makakatakbo. Hindi pwede. Si Hu talo? At ganito kalala? Sino ba talaga sila? Ito ba ay? Ang matagal nang nawawalang teknik ng Ghost Gate, ang Shadow Snakehan. May konting kaalaman ka rin pala. Ang boss mo ay si Master Long, tama ba? Kilala mo si Master Long? Pwede mong tawagan siya at itanong. Ano ang nangyayari sa mga nakakasakit sa Ghost Gate? Tatawagan ko na si Master Long. Tingnan natin kung hanggang kailan kayo magmamalaki. Sige, huwag ka lang maihi sa takot mamaya. Isang batang wala pang alam at ilang babaeng dilaw ang buhok. Hindi ako naniniwalang walang makakapigil sa inyo. Hoy, Ahu, ano ang problema? Master Long, may ilang maliliit na gago na dumating. Sinira nila ang lugar at nag-akalang sila ay Ghost Gate. Kailangan mong tulungan kami, Master Long. Ano? Ghost Gate? Matagal na tayong hindi nagkita, matandang pala ka. Pwede mong sabihin sa mga tropa mo. Ano ang ginawa ng Ghost Gate sa mga nakakasakit sa kanila? Lingwa God, nandito ka rin pala? Huwag kang magsalita ng marami, gawin mo lang ang sinasabi ko. Ahu, mga bulag kayong mga hayop. Naglakas loob kayong galitin ang Ghost Gate. Noon, dahil SA, kakabulag ko at pagkakamali, siling wargot. Isang tao lang, winasak ang bonggang ko at inahitan ang balbas ko. Mga boss, wala kaming kaalaman sa inyo. Pakiusap, huwag nyo kaming pansinin. Ngayon kayo natatakot. Pero may dalawa pa rin kayong pagpipilian. Una, iwan ang 2 kamay at gumapang palabas. Ano naman ang ikalawang opsyon? Bayad sa pinsala sa isip pero tumaas ang presyo. 5,000,000. Ha? 20,000,000? Pwede bang bawasan? Kung hindi, sayang ang buong taon namin. Akala mo palengke to? Kung ayaw mong mamatay, tumahimik ka. May 8,000,000 sa card na to. Pakiusap, kahabagan mo kami. Ituring mo na lang kaming hangin. Palayain mo na kami. Ito na ang tama. Umalis kayo. Bakit nandito siya? Feng Xiao, ano ang balik mo? Dadalhin kita sa isang magandang lugar. Ikaw pala ang nagdala kina Baozi at Blondie. Para guluhin si Linfeng? Paano? Dahil binabantayan din namin si Linfeng palagi. Ako, palagi. Gusto kong durugin si Linfeng sa galit. May backing SI Linfeng SA Ghost Gate. Kung mag-isa tayo,
Siguradong hindi natin siya matatalo. Kaya, kailangan natin ng tulong ng isang master. Hindi ba pinalayas na si Lin Feng sa Ghost Gate? Noon, akala ko rin na napahamak ko na si Lin Feng. Hindi na dapat katakutan. Pero na yon. Mukhang kasabot pala niya ang Ghost Gate sa pagpapangga. Ang kakaiba mo. Soha, ito si Master Xuluo NG Divuring Ghost Gate. Studente NG Evil God Luo Hu. Noon, siya ang nagpahamak kay Lin Feng at sinira ang kanyang dansyan. Ang binti ko, si Master ang gumaling nito. Ye Liu Yu. Ay sa mag-isa, sumama ka na sa amin. Sabay nating labanan si Lin Feng. Walang problema. Handang maglingkod kay Master Chulo. Ano ang susunod kong gagawin kay Lin Feng? Huwag muna magmadali. Hintayin mong subukan ko muna ang kakayahan niya. Yun. Baka may nangyaring masama sa kanya. Hala, yun. Lin Feng, dali pumunta ka rito. Kanina, nag-inspect ako. Sa pharmacy ko kami ng best friend ko. Naipit ako sa office dahil sa mga pasyenteng walang modo. Huwag kang mag-alala, ipadala mo sa akin ang lokasyon, pupuntahan kita agad. Kayong mga mapagsamantala, ang tatay KO. Dahil sa gamot ninyo, ngayon paralisado na siya. Kung hindi ninyo ako bibigyan ng paliwanag, hindi ko kayo tatantanan. Kalokohan. Paano mo patunayan na dahil sa gamot namin ito nangyari? At naging ganito. Ayaw ninyong panagutan? Pakikinggan ninyo ngayon. Kung hindi ninyo ako bibigyan ng 1 milyon, wawasakin ko itong tiwaling tindahan ninyo. Tigilan mo. Narinig ko lahat. Gusto mo lang mapagaling ang kanyang paralysis, di ba? Tutulungan kita. Hamho, Ikaf, sa akin ka ganyan magsalita? Gayon, kung mapapagaling mo ang tatay ko, tatawagin kitang lolo. CJ, hindi lang mapapagaling ang tatay mo. Pati aral sa'yo. Aray, Malakas pa sa kalabaw. Yan ba ang paralysis? Aha, ikaw pala ang nagpanggap. Ngayon, siguradong ipapakulong kita. Karapat dapat. Tagay pa. Eh. Salamat kay Kuya Feng ngayon. Kung hindi ko alam ang gagawin ko. Walang anuman. Inggit ako sa'yo at napakabait ng asawa mo. Hindi tulad ko, single pa rin hanggang ngayon. Lin Feng, ito ang matalik kong kaibigan mula pagkabata. Kamakailan lang, binili ko ang kanyang kumpanya. Kaya ngayon, tutulungan niya ako sa ilang trabaho sa pananalapi ng kumpanya. Oo Kuya Feng, sana magtulungan tayo. Ay, walang anuman. Hoy, Lin Feng, may trabaho pa ako sa kumpanya, aalis na ako. Ikaw na ang bahala sa kanya pauwi, ha? CJ, Sige, una na ako. text mo na lang ako kung may kailangan. Ingat. CJ, Tara Kuya Feng, tagay tayo. Kumain ka. Ay Kuya Feng, nahihilo na ako. Kuya Feng, sa taas ang kwarto ko. Samahan Montag ako? Sige, anong palapag? Kuya Feng, tulungan mo akong humiga. Dahan-dahan. Ay Kuya Feng, nung una kitang makita, nahulog na ako sa'yo. Huwag kang alis, samahan mo ako. Ano ka ba? Hindi mo ako makukuha kailanman. At ako ay para lamang kay Yun. Huwag kang maglaro sa harap ko, babagsak ka ng malala. AME, Lin Feng, magkita na lang tayo sa huli. Ay. Anong nangyari Yun? ikaw pa ang nagtatanong. Pinatulong kita sa best friend ko. Pero sa kama mo pa dinala? Kadiri ka. Anong sa kama? Ano bang pinagsasasabi mo? Sige na. Lasing si Lin Feng kagabi. Huwag mo na siyang sisihin. Hindi ko ito ikakalat. Lin Feng, ayusin mo na ang gamit mo. Layas ka na. Yun, malinaw na pinagtripan lang ako. Liroping, ano ba nang ginawa ko sa'yo? Magpakita ka ng ebidensya, ha? Ang kapal ng mukha mo. Sino bang babae ang maglalaro sa reputasyon niya? Ngayon ko lang nalaman. Hindi ka lang bastos, duwag ka pa. Lumayas ka na ngayon din.
Sige, aalis na ako. Aalis na ako ngayon din. Huwag kang magsisisi sa huli. Ate, nitong mga nakaraang araw, may kakaibang best friend si Leon. Tulungan mo akong imbestigahan siya. Sige, pero ang totoo, ang dami mong iniisip para sa babaeng yon. Sobra kang nag-alala. Sabi ko na nga ba, responsibilidad ko si Yun habang buhay. Ang ganda mong lalaki, wala nang katulad. Kung nagalit ka kay Yun, baka naman pwede kaming mga ate mo. Hala, not good ka naman. Tungkol sa best friend ni Yun, hintayin mo ang balita ko. Sige, salamat ate. Mga kasama, ito ang pinakamahirap na panahon ng kumpanya. Pero naniniwala ako kung magtutulungan tayo, makakaya natin. Board meeting ito, mga hindi kasali, lumabas kayo. Ikaw ang dapat umalis. Simula ngayon, hindi ka na presidente ng Y-Group. Hindi naman araw ng mga puo ngayon. Ano ba nang pinagtripan mo sa akin? Fake ang mga financial records, ninakaw mo ang pera. Naibigay ko na ang ebidensya kay Lolo. Kahit ikulong ka, wala akong pakialam. May mukha ka pa bang maging presidente dito? HMP, boss hindi ko ingla na ganito ka pala. Bossye, kailangan mong magbigay ng paliwanag sa amin ngayon. Ikaw ang nagpakana nito sa akin. Alam ko nang magdadahilan ka, may testigo ako. Pasok ka. Ako ang magpapatunay. Si Yun, matagal nang nagnanakaw ng pera ng kumpanya. Hindi ka dapat maging presidente ng corporation. Akala ko mapagkakatiwalaan ka, pero ganito ka pala. Baka. Nagkamali ako kay Linfeng. Ano pang hinihintay ninyo? Dalhin ninyo siya. Sino ang may lakas ng loob na galawin ang asawa ko? Linfeng, hinahanap ka nga namin. Kusa ka pang dumating. Tungkol sa paglustay ng pera ng kumpanya. Kazatvat din si Linfeng. Hulihin ninyo rin siya. Ang kulit mo talaga. Mga kasama. Ito. Ang ebidensya ng pakikipagsabuatan ni Liu sa accountant na si Leoping. Para ipakana ako. Ebidensya? Sabi Montag lang yan. Bakit kami maniniwala sa'yo? Maniwala kayo o hindi, wala akong pakialam. Basta, nabili ko na ang buong E-Corporation. Ang presidente ng E-Corporation, dapat ang asawa ko. Si Leon. Ang yabang mo. Hindi mo ba iniisip na ang E-Corporation ay bilyon-bilyon ang halaga? Kaya mo bang bilhin yan, isang hamak na driver lang? Ang labo ng sinasabi mo. Kahit mag-drive ka pa ng 10 taon, hindi mo kayang bilhin ang E-Corporation. Talaga? Mga shareholders, ang misteryosong si Lin ay agresibong bumibili ng shares ng E-Corporation. Ngayon, kontrolado na niya ito. Mga tauhan. Itaboy ninyo. Ang dalawang ito. Ano? Naku, palpak ang plano. May backup pala si Linfeng. Na si Gimen. Ano ang gagawin natin ngayon? Pumunta muna tayo sa Kinglong Company. Bago natin hapin si Linfeng. Yun, Yun, kung kailangan. Ang master kong si Luhao ang mismo ang kikilos. Patty and Sina Yun at Linfeng. Sila ang mga kaaway ng Kinglong Company. Patty and Sina Yun at Linfeng. Sila ang mga kaaway ng Kinglong Company. Tandaan, mga kaaway. Yun at Linfeng. Mga kaway. Yun at Linfeng. Mga kaway. Si Tsiulo, tunay na nagmana ng mga aral ng Shigisek. Si Linfeng, isang walang kwenta. Gagawin ko siyang patay na walang libingan. Hahaha. Bitawan niyo ako ngayon din kung hindi. Kung hindi ano, Feng Tae, hindi ka pa rin nagbabago. Hindi ka ba natatakot kay Lin Feng? ay natatakot ako. Putangina, sasabihin ko sa iyo. Natatakot lang ako sa walang kwentang Linfeng. Hindi siya maglalakas loob na pumunta. Tiyak na papatayin namin kayong magkasama. Pero bago yon, dapat mo kaming pasayahin muna. Ikaw muna, susunod na ako. Ano-ano ang gagawin mo? Huwag kang lalapit. May pumapatay na dating. Nasaan si Feng Tae yun? Talagang naglakas loob kang pumunta. Walang kwenta. Gusto mong makita ang putanginang Yeliu yun? Vede.
Dumaan ka sa ilalim ng aking mga hita. Mukhang gusto niyong mamatay ngayon. Sino ang mamamatay ngayon? Hindi pa alam. Patayin siya. Tingnan mo ito. Huwag kang lalapit. Kung lalapit ka pa, papatayin ko ang putanginang ito. Ayaw ko sa'yo, pakawalan mo siya agad. Lin Feng, huwag kang magyabang. Ang ininsulto mo ay si Ginong Ren ng King Long Company. Ano naman ang King Long? Mabuting bata, ang yabang ng salita mo. Magaling ang galaw ng binata. Pero ngayong ininsulto mo ang King Long Company, hindi ka makakalabas ng buhay. Walang kwenta ka, mamamatay ka ngayon. Si Ren Xiao ay anak ni Ginong Ren. Isang dalubhasa sa sinaunang martial arts. Kayong mga King Long, napakababa na nakit ng babae. Iyon ay kanilang sariling desisyon. Walang kinalaman ang King Long. Walang kinalaman pakawalan ng tao. Pakawalan ng tao, pwede. Pero ininsulto mo ang King Long Company, hindi mapapatawad. Dahil bata ka pa, putulin mo ang isang braso mo. Tingnan natin kung kaya mo. Walang kwenta. Pakawalan mo agad ng tao. Lin Feng, nabobo ka ba sa pagkalog ng utak mo? Pakawalan Montag sila. Panaginip mo yan. Ren Xiao, kapag siya umaksyon, ipapadala natin ang putang ito. S.A. Impiano. Subukan mo. Gago ka. Hindi mo dapat ginagali si Ginoong Lin. Lin Feng, Salamat, Ginoong Lin, ng tayo'y naglaban ng lakas. Naalis mo ang matagal kong karamdaman. Ang dalawang basurang ito. Ayoko talaga na humahawak sa babae ko. Lin Feng, hindi, Lolo Lin. Parang hangin na lang ako na palayain mo. Walang hiya ako. Ang budot kalansay na pako ay magpapahirap sa iyo ng gusto. Ipatawag mo ang amo mo dito. Sige, itatago ko muna ang utang na to. Ginoong Lin, ang galing mo sa medisina. Ako na ang bahala sa tatay ko. Ayos ka lang. Anak, hindi mo ba sinabing may ipapakilala kang kakaibang tao? Nasaan na ang kakaibang tao? Tatay, huwag kang mag-alala, malapit na siya. Malapit na siya. pasensya na. Nahuli kami. Batang babae, ito ba ang kakaibang tao? Niluluko mo ako, tatay? Mali ka, siya ang ipinakikilala ko sa'yo. Ito si Ginong Lin Feng. At ang asawa niyang si Liu Yun ng angkanyi. Lin Feng, hinahanap ko siya. Hindi inimbita, dumating pa rin. Mga tauhan. Tigil. Atay, si Ginong Lin ay bisita kong pinagkakatiwalaan. Siya ang gumaling sa sugat ko. Ikaf, hindi mo ba naintindihan ang sinabi ko? Kung ayaw ni Ginoong Ren, aalis na kami. Dumating ng bigla, alis ng bigla. Magnanakaw talaga. Balita ko ang angkanye ay kumuha ng manugang. Isang driver lang. Ang angkan kung anong klaseng manugang ang gusto nila. Hindi niyo problema yan. Sa'yo. Pwede kayong umalis, pero ang angkanye ay... Ang lakas ng aming kumpanyang King Long, kayang-kaya ang angkanye. Parang kasing dali lang ng pagpikit. Mga tauhan. Lin Feng, sa wakas nakita rin tayo. Sinaktan mo ang estudyante ko. Hindi mo ba ako pinapansin? Ikaw nga talaga. Ito ang pinuno ng Diyos Devouring Sect, si Lu Hao. Ang tunay na tagapagmana ng Diyos Sect, si Lin Feng. Palaging si Lu Hao ang umaatake sa iba. Walang sinumang nangahas gumalaw sa akin. Ngayon, bilang kapwa-miyembro, lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin. Bibigyan kita ng isang pagkakataon na mabuhay. Sino ka ba para utusan akong lumuhod? Huwag mong isipin na dahil may matandang nagtatanggol sa iyo. Ayos lang sa iyong magsalita ng ganyan sa akin. Binigyan kita ng pagkakataon, pero hindi mo pinahalagahan. Huwag mong sisihin ako kung maging walang awa ang aking mga kamay. Sandali, ayokong madumihan ang lugar na ito ng iyong dugo. Kung may lakas ka, subukan natin. Makipagkumpetensya sa akin? Ha ha ha. Mukhang takot ka na, walang kwenta. Sino ba talaga ang takot? Wala ka bang alam sa sarili mo? Sige, hindi maganda ang pumatay sa loob ng kumpanya. Bakit hindi mo ipakita ang iyong kakayahan para makita ng batang iyon? Sige, ipapakita ko sa iyo. Pagsuntok ng walang hawak. Kung kaya mo ito, pwede kang umalis. Kung hindi, iwan ninyong dalawa ang inyong mga kamay. Sige, ikaw muna. Lin Feng, pinalayas ka na sa Ghost Set.
Kaya mo pa ba siyang talunin ngayon? Huwag kang mag-alala, traidor lang siya, hindi niya kaya. Ang lakas ng loob mo. Ngayon, ipapalit ko ang iyong kamay sa iyong buhay. Imposible. Batang walang kwenta. Magaling ang galaw ng kamay mo. Matandang loob. Kung masyadong malayo, pwede kang lumapit, walang problema. Mukhang gusto mong mamatay. Binigyan ka na matanda ng lihim na teknik. Bakit? Hindi ko na kailangan gumamit ng kamao para sa'yo. Ito. Eight. Sino ka naman? Ang Dragon Country War God, si Link. Ikaw pala ang Dragon Country War God? Yung Master Lin, hindi ko nakilala ang iyong kadakilaan. Pasensya na. Naku, Lolo, huwag. Huwag. Naku, ano ba ang nangyayari sa akin? Yang Master Lin, ang tatay ka o. Ang iyong ama ay tinamaan ng natatanging hypnotic technique ni Luhaw. Ang biktima ay mawawala ng malay at susunod sa lahat ng utos. Tapos na. Luhaw. Hindi gagalawin ni Luhaw ang iba pang mga tao ni Iren. Mukhang. Ang pagsasara ng pambalot sa pamilya Ye ay nagsimula na. Guro, tapos na ang lahat. Mabuti naman kung tapos na. Lin Feng. Hindi kita kayang galawin. Pero ang pamilya Yi, pwede. Depende sa sitwasyon. Mukhang hindi pa opisyal na nakikialam ang Ghost Gate. Ang pagdating ni Linke, hindi naman siguro utos na matandang multo. Ano naman kung makialam? Ako ang pinuno ng Ghost Devouring Sect. Anong takot sa Ghost Gate? Tama ang sinabi ng guro. Bilangin mo ang oras. Ang pamilya Yi ngayon, siguradong nagkakagulo na. Ma, pwede bang tumigil ka na sa paglalakad? Magsasawa na ang lupa sa iyo. Ngayon, ang mga malaking kumpanya sa buong lungsod, nagkakaisa laban sa pamilya Yi. Pwede ba akong tumigil? Sino ba ang may hawak ng kapangyarihan? Iba. Ang hari hindi nag-alala, ang mga yunuko ang nagpupuyat. Yung Lin na yon. Kung hindi dahil sa kanya, hindi magkakaroon ng kapangyarihan ang babaeng yon. Mas mabuting manood na lang tayo ng away. Pagkatapos, kunin natin ang mga bagay na akin. Boss Ye, pati ang Flame Group, tinigil na ang pakikipagtulungan sa atin. Tinapos na ang kontrata. Anong gagawin natin? Mawawasak ba ang pamilya Ye sa kamay ko? Tangga, nandito ako. Pero ngayon, 4 na malalaking kumpanya ang kalaban natin. Natatakot ako. Walang makakapagpaiyak sa babaeng mahal ko. Ano naman kung 4 na kumpanya? Naku, ate. Dahil kay Yun ka na naman, di ba? Talagang ate, alam mo ang lahat. Nagkakaisa ang 4 na kumpanya. Hindi madaling labanan sila. Dapat kang magbayad ng halaga. Naiintindihan ko, pero hindi ko kayang gawin. Pasensya na, yun. Pero para sa pamilya Ye, handa akong magsakripisyo. Ate, bakit ka umalis? Handa na akong magbayad. Pasensya na, huli ka na. Imperial Hotel, nandoon ang 4 na kumpanya. Halika. May imbitasyon ako, bakit hindi ako papasukin? Dahil sa damit mong basura. Ninakaw mo yung imbitasyon, di ba? Sino ang minamalit mo? Inakas mo ako? Alam mo akong sino ako? Ako ang tagapagmana ng 4 na kumpanya. Ng pamilya Nangong. Aray, Anong tagapagmana? Ano ang nangong? oy, tihil. Sinong may lakas ng loob na guluhin ang pagpupulong? Kuya, pulong montag ako. Itong hamak na to, sinasadya niyang guluhin ang 4 na malalaking grupo. Sinong may lakas ng loob na manggulo sa 4 na malalaking grupo? Si Lin Feng, manugang ng pamilya Ye. Narinig ka o na yan. Yung hamak na tayo lang yun, di ba? Ako, yun. Bata, kung nagpapaumanhin ka na, dapat low profile ka. Magpalit lang tayo ng damit. Ang pamilya ngayon ay sobrang hirap na. Hindi na kayang bumili ng damit para sa manugang? Ha ha ha. Halika, halika. Ako na. Tigil mo, yen. Ay, si Lin Feng, manugang ng pamilya Yi.
Huwag mo kaming sisihin. 4 na malalaking grupo laban sa'yo na mababang uri. Ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon. Anong pagkakataon? Kung gagapang ka sa sahig at lilibot sa lugar, hindi ko gagalawin ang pamilya Yi. Okay lang ang paggapang, pero baka hindi nyo ito panindigan. Nagmamagaling ka. Ay, wala kang karapatang tumawad sa akin. Kahit ako ang magbago ng isip, anong magagawa mo? Mababang uri ka lang, anggapin mo na ang kapalaran mo. Ito ang kapalaran mo, alam mo? Kapalaran. CJ. Tatlong araw mula ngayon. 4 na malalaking grupo, patuloy kayong nanggugulo. Gagawin ko kayong lahat na sumunod sa akin, isang mababang uri. Ha ha ha, ang yabang mo. Baka hindi mo kayanin ang 3 araw. Hindi kayanin ang 3 araw, ganon? Sige, abangan natin ang mangyayari. Lahat. Hindi ko kayo patatawarin. Hihintayin kita. Bakit nag-isa si Lin Feng? Na pumunta sa 4 na malalaking grupo. Nag-isa siya. Nag-alala ka pala sa kanya. Siyempre, hindi katulad ninyo walang pakialam. Hindi na sayang ang pagiging tapat ng munting kapatid sa hotel para sa'yo. Hotel. Kayo. Nagbiro lang, bakit nagalit ka? Okay lang ang munting kapatid, huwag kang mag-alala. Ako. May problema sa bahay, hindi mo inaasahan. Ano nang ibig mong sabihin? Hoy. Lolo ay nakauwi na. Lolo, hindi niyo po alam, malapit nang bumagsak ang pamilya Ye. Kalokohan. Pagdating ko, puro masasamang balita ang sinasabi ninyo. Ang 4 na malalaking grupo ay nagpo-pressure sa atin, at ang mga kasosyo ay tumigil na sa pakikipagtulungan. Ano? Ang 4 na malalaking grupo? Paano tayo makikipagkumpetensya sa kanila? Tama po kayo, Lolo, pero ngayon ang kapangyarihan sa pamilya Ye ay nasa kamay ng iba. Wala tayong magagawa. Kasalanan ng anak kong iyon. Sabi ko na nga ba, hindi mapagkakatiwalaan ang mga dayuhan. Tawagin ninyo ang babaeng iyon. Lolo. Huwag mo akong tawaging lolo. Lumuhod ka. Ang yaman ng pamilya Yi sa ilang henerasyon ay nasira mo. Lolo, pakinggan niyo po muna ako. Ano pa ang sasabihin mo? Totoo bang pinipili tayo ng 4 na grupo? Totoo bang tumigil ang mga kasosyo? Opo. Babaeng ito, gusto mo ba akong patayin? Lolo, ngayong nakauwi na kayo, hindi pa huli ang lahat para ituwid ang lahat. Tama, ang mga problema ng pamilya ay dapat nasa kamay ng pamilya. Huwag nang pakialaman ng babaeng iyon. Mukhang. Ang Yi Corporation ay dapat ipasa kay Liu Yu. At ikaw, ibibigay sa 4 na grupo. Basta mapapayapa ang galit nila, gagawin nila ang gusto nila. Sino ang may lakas ng loob? Tumayo ka. Sa tingin ko, ang 4 na grupo ay nagagalit. Dahil sa ilang tao sa pamilya Ye. Noon, naghanap ako ng maaming mayamang lalaki para sa iyo. Ayaw mo, tapos ito ang napili mo? Isang walang kwenta. Lolo, tunay ang pagmamahal ko kay Lin Feng. Huwag kayong maniwala sa kanila. Yun ang buong kumpanya. Kahit gaano kakahirap at kasipan. Huwag mo nang ipaliwanag sa mga tangang ito. Sino ang tinatawag mong tanga? Dati, ikaw ang magaling. Pero ngayon, 4 na grupo ang kalaban mo. Tama. Naghihirap na tayo ngayon. Nag-alisan na ang mga investor. Hindi na tayo makakautang sa bangko. Ganon di akalala? Oo. Ngayon din, papadalhan ko ng pera ang bangko para diretsyo sa kumpanya. Ang yabang mo. Kayang-kaya mo ba talaga? Ibigay na lang natin si Ye Liu Yun. Sa 4 na grupo. Sige, makikipagpustahan ako sa'yo. Kung hindi ma-approve ang loan ko, ipapasa ko ang grupo sa'yo. Ako at si Union, bahala na ang 4 na grupo sa amin. Ikaw na isang driver lang, ang lakas ng loob mo. Tingnan natin kung anong kaya mo. Kalahati na ng oras ang lumipas. Hayaan mo na, hindi rin naman maliit na halaga ito. Bigyan mo na lang ng ilang segundo pa. Lin Feng, wag na lang kaya. Ibigay na lang natin ang G-Group sa kanila, wala namang masama. Union, kahit saan man siya. Walang makakapagpahamak sa'yo. Maniwala ka sa akin. Lolo, Oi. Ako si Ye Liu Yu, Presidente NG Ye Group. Ano? Dumating na ang presidente ng bangko. Bilisan Montag, puntahan Montag. Pupunta na akon gayon. Ano? Si Ye Liu Yun lang ang kailangan? Pero ako ang... ang presidente ng Yi Group ay si Ye Liu Yun.
Sige, papuntahin ko na siya ngayon. Lolo, yang napag-usapan natin dati. Anong napag-usapan? Kayong mag-ina, wala kayong silbi. Puro kayo kapalpakan. Lumabas kayo. Liulyun apo ko at apo kong lalaki. Ang galing ninyong dalawa. Lolo, kung wala nang ibang bagay. Uwi muna kami ni Yun sa grupo. Abalarin kasi ang presidente ng bangko. Sige, bilisan ninyo. Ang galing ng mga kabataan ngayon, ang bilis kumilos. Hindi tulad ng dalawang walang kwenta. Tara na. Ano kaya ang tunay na pinanggalingan nitong batang ito? Hindi ba sinabi ninyo na driver lang siya? Hindi iyon ang mahalaga. Driver lang siya. Pero ang importante, yung taong nasa likod niya. Baka si Old Ghost na ang kumilos? Tapos na tayo. Nakasakay na ako sa bangka ninyo. Buti alam Montag. Kung manalo tayo, mawawala ang 4 na grupo. At ang North Hall mo na lang ang maiiwan. Kang matalo, Teo? Hayaan mo na sa laban na ito. Kailangan nating manalo, hindi pwedeng matalo. Huwag na lang kaya. Yung batang yun. May linfeng na backup, hindi natin siya kayang talunin. Gusto mo bang maging walang silbi ang anak mo habang buhay? Ito. Hindi ako matatalo ng batang yun. Wala naman siyang iba kundi puro daya lang. Pero medyo nag-alala pa rin ako. Anong ikinababahala mo? Hindi ko alam. Bakit ba ako nagkaroon ng inang walang kwenta tulad mo? Ano NG pinag-usapan ninyo? Lolo, marami akong naisip nitong mga nakaraang araw. Nagkamali ako. Buti naman at alam mong nagkamali ka. Lolo, Noyon SAE Group. Kailangan nating magkaisa. Gusto kong tulungan si ate sa kumpanya. Ginoo, wala tayong sariling tao sa group. Huwag kang mag-alala, Lolo. Tama ka diyan. Subukan mo kaya? Sige. Kuya, kape muna. Ay, kape galing sa hipag. Hindi ko kayang tanggapin to. Kuya, ang Zama Montag naman. Matagal na kitang gusto. Kung payag ka, ipapadala ko sa'yo ang room number ko. Ay. Dapat kang mahiya. Plastic. Ano to? Vala. Biro lang sa kuya, alis na ako. Ang weird ng vibes ninyo. Hindi ko alam kung weird pero dapat mong bantayan yung kapatid mo. Linfeng, buksan mo ang pinto. Linfeng, buksan mo. Linfeng, buksan mo. Ay, yun, hanap mo ako. Bakit nasa labas ka? Kanina lang may dinala akong bisita. Bisita. Mukhang may tinatago ka. Lumabas ka. Sino ka? Lumabas ka. Lumabas ka dyan. Buksan mo ang pinto. Naku, Azava Montag ba yan? Wala akong asawa. Ikaf. Ay, Xiao Yu. Sino ka? extra lang. Hipag ang weld mo pati extra hinahabol. Kayong lahat, umalis kayo. Xiao Yu, ano to? Liu Yun, anong tinitingnan mo? Umalis ka na. Hipag, magaling ang disgis ko no. Nakatakas na naman yang gago na diyan. Linfeng, Yi Liu Yun, pinahiya mo ako. Wach kang mahta ka.
Anong nangyari? Nawala ang kontrata. Ang kontrata ng 4 major groups. Siguradong sila ang may gawa nito. Okay lang, papel lang naman yan. Pero may Clara, Ang buhay at kamatayan ng pamilya ano ang gagawin? kasalanan ko, hindi ako naging maingat. Okay lang. Dinala ko na ang gusto mo. Huwag mong kalimutan ang pangako mo sa akin. Huwag kang mag-alala, tutuparin ko ang pangako ko sa iyo. Ang Yi-Group ay sa iyo, ang Ghost Eaters at ang pamilya Dongfang ay ang iyong pinakamalakas na sandigan. Gusto kong mamatay sina Lin Feng at Yi Liu Yun. Walang problema. Nandito na sila. Lu Zhang. Hinala ko kayong dalawa ang kapatid na babae, ibigay mo sa akin ang kontrata. Lin Feng, dumating ka rin. Hindi mahalaga ang kontrata. Ang mahalaga ay nais kong ilabas ka. Lumayo kay Yi Liu Yun. Dayain ang kalaban. Hindi maganda, bossy siya. Ha ha ha. Binibining Ye, tapos na ang 3 araw. Ano ang desisyon mo? Nasaan ang driver? Abala sa trabaho? Ha ha ha. Ano ang gusto ninyong gawin? Ibigay mo lang ang Yi-Group. Panaginip lang ang G-Group. Ay ang negosyo ng aming pamilya sa maraming henerasyon. Paano ko ito may bibigay sa inyo? Binibining Ye, huwag mong subukang labanan. Akala mo ba na ang pautang ng bangko ay magliligtas sa iyo? Sasabihin ko sa iyo, isasampa namin ang kaso ng paglabag sa kontrata. Ang pera mo ay hindi sapat para sa multa. Paglabag sa kontrata, kayo ang unang lumabag. Nasaan ang kontrata? Wala kang kontrata. Ano ang sinasabi mo, Tak? May plano na pala kayo. Hindi ako susuko sa inyo. Gusto ko ang ugali mo. Pamangkin kung gusto mo. Ang magandang Ye ay magiging sa iyo. Lahat sa Yi-Group ay akin, basta. Sumunod ka sa akin, ang pamilya Ye ay mananatiling pamilya Ye. Kung hindi, Panaginip. Hindi kayo pababayaan ni Lin Feng. binibining Ye, alam mo Tak kung bakit. Ngayon kami pumunta, hindi na siya makakabalik ngayon. Kahit sumigaw ka ng malakas, hindi siya babalik. Ha ha ha. Sino ang nagsabing hindi ako babalik? Ikaw ang nagsabi. At ikaw ulit ang nagsabi. Imposible, paano ka nakabalik? Eto, gago. Junior, unahin mo muna ang iyong gawain. Salamat, senior. Kahit nakabalik ka, ano naman ang magagawa mo? Kung hindi namin matapos ngayon, may bukas pa. Kung hindi bukas, may susunod pa. Marami akong oras para sa'yo. Hanggat nandito ang 4 na grupo namin. Wala kayong magandang aw. Paano kung wala na kayo? Ano ka ba? Mukhang baliw ka na. Hahaha, ang 4 na grupo, daang taong tradisyon. Sabi mo wala na, dahil lang sa isang driver? Dahil sa isang driver. Ano, hindi pwede? Ghost Gate. Hala, tingnan Montag. Ito ay pinaghirapan ng aming mga ninuno. Palayain niyo kami. Huwag, hindi ko kaya. Pwede kayong palayain, may kondisyon ako. Kahit 10 kondisyon, sasang-ayon ako. Sabihin Montag. Gusto kong igalang ninyo ang pamilya Ye. Lin Feng, hindi ba masyadong malupit ito? Mahirap ba? Ito. Susunod kami sa Yi-Group. Hoy, old ghost, tama na, itigil mo na ang iyong kapangyarihan. Sige. Si Mr. Lin.
Pasensya na, ano ang relasyon mo sa Ghost Gate? Ako ang susunod na pinuno ng Ghost Gate. Linfeng, Ah. Kumusta si Luohu, ang trader? Hinabol siya ng senior. Pero parang nasapian siya, kaya dinala na lang namin. Mga ate, patawarin niyo ako, ang asawa ng kapatid ko ay kapatid niyo rin. Nakakatawa, ngayon ka lang nakipagkapamilya. Huwag kang mag-alala, alisin ko ang sumpa mo. Pero, may marka kang maiiwan sa mukha. Huvak. Binibiro lang kita. Ang tagal na ng senior, baka may nangyari. Hito na siya. Senior, et si Luohu? Nakatakas siya. Ang swerte NG-trader na, tu. Ete, parang may kakaiba sa'yo. Wala naman, balik na tayo. ang handaan na yon ay para sa aking pinakamamahal. Pinakamaganda at pinakakaibig-ibig na mga ate. Ang tamis ng dila mo, Bonso. Ate, tikman Montag. Nandito ang asawa ko, private tayo. Ay, nakakainis ka. Nagpapakitaan ng pagmamahal. Ate, Para sa akin, napakaswerte mo, Bonso. Naiinggit ako sa'yo. Ete, tagay para sa inyong mag-asawa. Ate, Linfeng, parang lasing na si ate eh. Ihatid ko muna siya, tuloy lang kayo. CJ, tuloy ang inuman. Bosu, may masama ka bang nararamdaman? Bosu, parang nasusuka ka ba? Bosu, okay ka lang ba? Bakit mo kinukuha ang bunso ko? Bosu, ano ang sinasabi mo, Bosu? Sabihin Montag. Bakit? hoy. Ano? Nawawala si Union? Ano NG nangyari? Nawawala si Union. Ay, tanungin natin si ate. Siguradong magkasama sila. Hello, ang tinatawagan ninyo ay naka-power off. Kamusta? Naka-off. Ang mga estudyante ng Ghost Gate ay nasa lahat ng dako. Magkakaroon din ng balita. Bunso, huwag kang mag-alala. Bakit? Bakit ka unagawa, tu? Iyon ang nasa puso mo, Sufei. Wala kang kasalanan. Sinusunod mo lang ang puso mo. Hindi. Hindi ganito kadilim ang puso ko. Ganito ang iniisip ng lahat. Pero ang totoo, kabaliktaran. Siguradong galit sa akin ang bunso. Kasalanan ka o lahat. Talaga bang kasalanan Montag, Masufay? Sa tingin ko, hindi. Kung wala si Yelyun, dapat sa'yo si Linfeng. Hindi ikaw ang mali, si Yelyun. Siya ang hindi dapat dumating sa hindi tamang panahon. Siya. Oo, Zia. Kotse ni Union. Walang bakas ng bangga, hindi ito sa pilitang paghinto. Si Shiji Luhaw, nakalayo siya. Ang suwerte ng trader na yan, Shiji parang may mali sa'yo Bala naman, bilisan natin umuwi, Luohu. Hypnosis ni Luohu. Baka si Shiji. Lahat may kanya-kanyang kahinaan. Ang hypnosis ni Luhaw ay para dito. Baka hindi makaligtas si Shiji. Dapat noon ko pa siya pinatay. Hoy. Shiji. Ano? Anong nangyari? Sabi ni Shiji. May nakakita kay Shiji na dinukot si Union. Zan, Alam mo ang lugar na ito, kuta ni Luhaw. Bakit? dahil mahal ka o ang aking Shiji. Dahil galit ako na ninakaw mo siya. Bosu, hindi ka na dapat magkamali pa. Wala akong kasalanan. Shiji.
Shiji. Huwag kang malinlang sa plano ni Luhaw. Ang ginagawa mo ngayon, hindi yon ang totoong gusto mo. Ang sakit ng ulo ko. Hindi ko kaya. Shiji, anong nangyari sa'yo? Tiyak kontrolado siya ni Luhaw. Shiji Tibayan Mo. Hindi ko kaya. Shidi. Ak. Ay. Gising na. Sabi ko sa'yo, epektibo gamot ko. Hindi na kailangan pumunta sa ospital. Sigsig, ikaw na ang magaling. Linfeng, buti nagising ka na. Okay lang ako. Ayoko na maging third wheel, alis na tayo. Hala yun, okay ka lang. Okay lang, konting gasgas lang to, walang problema. Sige na. Tungkol kay Bosu ang gusto mong itanong, di ba? Mula nang masaktan ka niya, hanggang ngayon ay hindi pa siya nagpapakita. Akala ko nagbibiro lang si ate. Hindi ko inakalang siya. Sa totoo lang, naaawa rin ako kay Bosu. Lahat ng to ay itinago niya sa kanyang puso. Lanan, ang bait mo naman. Hala, ano ba yan? Baka may dumating pa. Umuwi ka muna, kaya ko to. Hindi nag-aalala ako sa'yo. Huwag kang mag-alala, umuwi ka na. Saka marami pang trabaho sa kumpanya, di ba? Sayang naman yung pagsisikap mo dati. Sige na, okay lang to, eh. Sige, pero kung may problema ka, tawagan mo agad ako. Sige na, umalis ka na. Lanan. Lumabas ka na. Ate, tumigil ka na. Sa tingin mo rin ba, mali ako? Anong mali sa pagmamahal ko? Walang mali sa pagmamahal, pero kung nasasaktan ng iba, yun ang mali. Pero ang sakit-sakit. Alam mo ba kung gaano kasakit ang umibig ng hindi iniibig? Alam ko, pero hindi yon dahilan para manakit ng iba. Ako. Linfeng. Lumalakas ang bunganga mo ay. Pero hindi pa rin yan kaya sa pagsalakay ng puso ko. Gago. 8. Linfeng, lumaban ka. Ang yabang mo, di ba? Tuloy Montag. 8. Bilis, lumaban ka. 8. Bilis. 8. Paano mo nalaman ang pagsalakay ng puso ko? Hindi mo talaga maintindihan. Hindi kayang kontrolin ang damdamin ng tao. Para. Pasensya na. Okay lang, binigyan ako ni Lolo ng mga pampalakas. Walang problema. Bakit ka ganyan? Bakit hindi ka lumaban? Walang dahilan. Ikaw ang senior, hindi dapat binubugbog ng junior ang senior. Ang tanga Montag talaga. May kasalanan ang estudyante. Anak ang gabi ng parusa. Pagbugbog sa kapwa, pagkasakit ng inosente, dapat talagang palayasin sa eskwela. Master. Aray! Hindi rin makaya ng guro. Pero mahigpit ang patakaran. Hoy, tama na yung drama mo, matanda. Ako ang punong guro, ako. Ako ang susunod na punong guro. Pag nag-retire na ako, saka ka magdesisyon. Pero ngayon, ako pa rin ang masusunod. Anong masusunod? Mag-retire ka na nga. Ako ang masusunod. Ako dapat ang sundin mo. Sundin Montag ako. Anong sundin? Umalis ka na. Hindi mo ba ako? Sundin Montag ako. Senyor, buksan mo ng malaki ang mga mata mo. Ano, may problema ba? Ha? Wala na, totally na wala na. Kinilabutan ako. Pero nakawala si Luhaw, yung hayop na yon. Sa ina siya. Next time? Wala nong next time. Bakit? Ha? Bakit? Bakit? Nawala lahat ng kung fu ko. Bakit naman? Master, kahit nawala ang powers mo, pwede mo pa ring ibalik yan. Huwag kang magalit.
Putanggina Montag. Ilang taon kong pinaghirapan to. Nasayang lang. Wala na akong kwenta ngayon. Kung wala na akong kwenta, edi masaya ako. Ano NG balak Montag? Bala, Master. Wala namang silbi. Yang secret manual mo, akin na lang, yan. Ha? Xiulu o Ikaf. Sa wakas, nakuha ko na. Sayang, sa impyerno ka na lang mag-practice. Ano? Ha? Master, tulong Montag ako. Wala na akong kwenta. Paano kita matutulungan? Ha? Nilagyan ko na ng lason, yang libro mo. Ha? Ikaf. Kahit wala akong kwenta, kontrolado ko pa rin ang lahat. Linfeng. Papatayin kita balang araw. Seremonya ng pagtatalaga ng pinuno ng Gimen. Magsisimula na ngayon. Una es lahat. Pasasalamat sa lahat ng panauhin. Pasasalamat sa langit. Pasasalamat sa lupa. Kung magpapasalamat ka pa, hapunan na. Sig-sig, ipinapahayag ko, simula ngayon. Ang susunod na pinuno ay siya, si Linfeng. Maraming salamat sa inyong pagmamahal, ako si Lin Feng. Tiyak na pamumunuan ko kayo patungo sa kayamanan. At pamumunuan ng Gimen patungo sa bagong panahon. Mabuhay ang pinuno. Mga kasama, ito ang inyong pinunong asawa. Yun. Mabuti. Ako, laging may panghihinayang, hindi ko nabigyan ng kasal ang aking asawa. Ngayon, sa magandang okasyong ito, handa akong magdaos ng isang malaking kasal. Mabuhay ang pinuno, si Linfeng. Sa kasal, bibigyan kita ng isang taong hindi mo malilimutan. Ayos ito, maganda. Sandali, hindi kami nagpapaupa ng kasal. Hanap kayo sa iba. Anong mata ang nakakita sa akin na nagpapaupa ng kasal? Yang Zuot Montag, Bibili KBA? Sige, lipat na lang tayo ng iba. Sandali. Gusto kong makita anong klaseng mata ng tindahan ng kasal. Ang baba ng tingin sa tao. Sino ang tinatawag mong aso? Hindi Montag alam. Anong lugar ito? Karapat dapat ka bang pumasok? O, anong klaseng tao ang pwede? Si Ren ng Kinglong Company. Alam mo ba? Nasa loob ngayon nagfi-fitting. Ikaw, saan ka comfortable? Doon ka na lang. Si Ren. Gusto kong pumasok at makita. Oy Ren, may naninira. Tingnan ka o. Si Ren, itong pulubi, gustong pumasok. Anong klaseng tao ka? Ganyan kang makipag-usap kay Jilin? Hindi ba't isa lang siyang pulubi? Tumigil ka. Ito ang kasalukuyang pinuno ng Gimen, si Jilin. Mukhang ayaw mo nang mabuhay. Gilin, pasensya na po, mali ako. Mataas ang tingin ko sa sarili. Huwag kang bumangon, huwag mo akong gawing bully. Sa susunod, huwag musga sa itsura, magtrabaho na maayos. Dahil mo ako sa lugar makita. Opo Gilin, naiintindihan ka una, sila po. Yang Master Feng, Zeno? Sino ang naisip na Feng, ang makapangyarihang boss ng rehiyon na ito, ngayon? Ngayon ay kumakain na lang ng tirang pagkain. Luo. Hindi ka pala patay. Paano ako mamamatay? Hanggat hindi ko napapatawad ang malaking galit na ito, hindi ako mamamatay. Anong galit ang pinapatawad mo? Mas maganda pang maging pulubi, swertehan pa akong makakakuha ng chicken leg. Tigilan mo na. Isipin Montag. Dati nag-inom ka ng red wine, mayakap pa ang magagandang babae. Pero na yon, tapos na ang lahat. Tang na ang nakaraan. Gisingin mo ang sarili mo. Dapat nating tandaan ang mga kaaway. Dapat nating pagbayaran ang galit na ito. Kawai. Oo. Kawai, si Linfeng. Oo. Linfeng, ninakaw mo ang lahat sa akin. Gaganti ako.
Nakakapagod talaga. Akala ka romantiko ang pre-nap photoshoot. Gano ba ka romantiko? Ikaw, darating din ang araw mo. Ayoko ng araw na yan. Nakakapagod. Pagdating ng panahon, mararamdaman mong ang saya ay. Hindi nakakapagod. Kadiri. Nga pala, kailangan kumain ng dumpling pagkatapos kunin ang nobya. May supermarket doon. Babalik ako agad. Hanggang ta. Bumalik ka agad. CJ. Feng Tai. Sakay na. Para. Nakidnap sina Ate Union at Ate Tatlo. Sabihin sa Ghost Gate na hanapin sila. Anong nangyari? Baka naman. Nawala natin sila, ibenta na lang natin ang kotse. Tako ka? Hindi ko pa ito nagagawa dati. Tweede naman silang palayeng. Pero alam mo ang kahihinatnan. Ngayon, tayo ay parehong nasa panganib. Gets mo? Ha? Feng Tai, buti na lang may sira-sirang bahay KPA. Kung hindi, wala tayong matutuluyan. Hindi ko rin inakalang magkakaroon ito ng silbi. Kailan ka huling nakipagtalik sa babae? Ha? Matagal na. Tingnan mo dun. Hindi ba may available dun? Sige na. Ako? Hindi ka o kaya. Walang kwenta. Ako na lang ang bahala. Sandali. Kung sasaktan natin ang babae ni Linfeng, wala na tayong panghahawakan. Siege. Ano na? Wala PA-rin. Kung hindi ka titigil sa pagtawa, bubunutin ko ang labi mo. Linfeng. Kumalma ka. Ano ang gusto mo? Alam mo kung ano ang gusto ko. Pakawalan mo sila kahit ano ang gusto mo. Anong karapatan mo pa utusan ako? Ngayon, nasa akin ang kapangyarihan. Kung may mangyari sa kanila kahit kunting kibot. Alam mo naman ang kapangyarihan ng Ghost Sect. Natatako ako, haha. Ngayong gabi, mag-isa ka lang. Pumunta sa villa sa Feng Tai. Pumayag ako. Tandaan, mag-isa ka lang. Kung hindi, hindi ko masisiguro kung ano ang mangyayari sa kanila. Feng Tae, talagang hindi ka nagbabago. Huwag mo akong sisihin, wala akong magawa. Si Luhaw. Pinilit lang ako. Feng Tae, alam kong gusto mo mabago. Hindi mo naman kailangang mapasama dito. Hindi na ako makakabalik. Pwede pa, kung ititigil mo na ito ngayon at pakawalan mo kami. Pakawalan mo na lang kami ngayon. Pwede tayong magtakas, may pagkakataon ka pa. Kung hintayin natin ang pagbalik ni Luhaw. Alam mo naman na sira ulo siya. Oo, siraulo talaga siya. Tama, Iyak na papatayin niya ako para hindi ako makapagsalita. bilis. Feng Tai. Naglakas loob kang magtaksil sa akin? Hindi, wala. Tinitignan ko lang kung mahigpit ang tali. Ang taksil, isang salita lang ang katapat, kamatayan. Tulad ni Chulo. Ikaw pala ang pumatay kay Chulo. May pagkakataon pa sana siyang magbago. Ikaw ang pumatay sa kanya. Hindi ako ang pumatay sa kanya, ikaw. Malapit ka nang sumunod sa kanya. Impossible. Siguradong ililigtas tayo ni Linfeng. Hindi pa sigurado kung sino ang mamamatay. Saan mo nakuha ang lakas ng loob mo? Si Linfeng lang yon. Ayaf lumabas. Luhaw. Lumabas ka. Nandito na ako. Nandito ako. Patiyan mo ako. Lumabas ka, duwag. Anong magagawa mo kung lalabas ako? Huwag mong kalimutan.
Ang ate mo at ang babae, nasa akin sila. Hayop ka. Young Atemo. Ang ganda ng katawan, ang kinis, hindi ko mapigilang hindi mahalin. Tumigil ka. At Young Atemo. Mukhang bata pero malaki ang dibdib. Bastos. Natalo ka o ako ang nanalo? Ha ha ha. Hindi pa sigurado yan. Hindi mo ba alam ang puppet technique ng ghost set? Paumanhin, wala kang karapatan. Tapos na ba? Oo, tapos na. Dahil ang makakapatay sa akin, ako lang. Yun, ako. Paumanhin, nahuli ako. Linfeng, bakit ngayon ka lang dumating? Huwag kang matakot. Mukhang hindi tamang oras na nagising ako. Salamat. Congratulations. Congratulations din. Kaunting regalo lang. Salamat. Tuloy po kayo. Congratulations. Salamat. Ano? Nagsisisi ka na? Hindi ipagtatanggol ko ang kasal ng aking mahal na asawa. Ang landi mo. Hala, yun. Kumusta na ang ate mo? Hindi kaya? Tapos na ang palabas? Grabe naman to. Ano NG kalokohan yan? Et ng anak mo. Ano NG zakit tu? Congratulations, magiging ama ka na. Mahal, huwag kang matakot, nandito ang buong pamilya natin. Lakasan ng loob, tahimik lang ang pamilya ng buntis. Ay, pasensya na. Huwag kang magpanik, first time natin ito. Anak, kalmahan mo, sa una lang mahirap, sa susunod sanay na. Manalig sa siyensya. Nga. Tama, kailangan maging kalmado. Isang buhay akong binata. Napakatense Montag. Nga. Pareho ba tayo? Ito, isang buhay akong binata. Napakatense Montag. Nga. Pareho ba tayo? Ay. Tol, huwag kang mag-alala, ligtas ang nanay at anak. Pero, Ete, hindi mo ba tiwala ang kakayahan ko? Lagi naman akong nagpapahinga. Ay naku, nakanak na. Narinig niyo ba ang iyak? Mahal, nakanak ka na ba? Tahimik lang ang pamilya ng buntis, hindi pa. Pasensya na. Nang anak na. Malusog na sanggol. Okay, hinaan pa natin ang boses, tigil muna tayo. Magiging lola na ako. Nang anak na. Pagkatapos ng party ng kumpanya, kailan tayo uwi? Ano, namimiss mo na ang mga anak mo? Kung sila ay mga kuneho, ano ka? Ako ay kuneho rin. Tingnan mo ang itsura mo. Ay, triplets pa. Dati nag-aalala pa ako baka hindi kayanin ni nanay. Pero ngayon okay na, may tulong naman si Master at ate. Hayaan mo silang mag-alaga ng bata, siguradong masaya ka. Ete, pasensya na. Okay lang, magkapatid tayo. Maliit na bagay lang yan, bakit ka nagsusorry? Basta hindi ka galit sa akin, okay na. Ziga na. Huwag kang tumayo sa gitna, sa gabal ka. Tara, magdala tayo ng alak.
Ang sarap ng pakiramdam kapag masaya ang pamilya. E di gumawa tayo ng isa pa. Ay naku,